Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red mo nito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Noong Nalulungkot si Tongtong. Kwento ni Maki Torrechilla mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patihira. Pamati kita at istorya, sa tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Isang araw, si Tongtong ay nakaupong sumasandal sa kanilang pintuan. Tinatanaw ang madilim na kalangitan at nakasimangot. Tongtong! May pag-aalalang tanong ng kaniyang nanay. Nanay, hindi pa nakauwi si Kambang. Sagot ni Tongtong habang nangingilid sa kanyang mga mata ang mga butil ng luha. Sa sobrang pag-aalala sa kaniyang aso, wala akong kalaro. Nagsimula ang pagtagak ng ulan sa kanilang bubong. Narinig ni Tongtong ang tawa ng kanyang mga kalaro. Ilang sandali lamang ay nagsidatingan sina Akay, Nene at Berto. Tongtong! Halina at maligo at maglaro tayo sa ulan! Aya ni Akay habang sinusuklay ang basang buhok na nasa kanyang mukha. Ayaw ko! Sagot ni Tongtong. Hindi pa nakauuwi si Kambang. Lumapit ang kanyang nanay at hinagod ang likod ni Tongtong. Tongtong, naiintindihan ko kung bakit ka nalulungkot. Sabi ng kanyang nanay, ang damdamin natin ay parang kalangitan. Minsan maliwanag, minsan madilim. Ay mayroon talagang panahon na kailangang umulan. Pero hindi ba? Maaari pa rin maglaro kahit umuulan? Humarap si Tongtong sa kanyang nanay at tumango-tango. Pwede bang hintayin natin na humupa ang ulan para makauwi si Kambang? O hindi kaya ay maglaro ka muna kasama ang iyong mga kaibigan? Mungkahi ng kanyang nanay. Agad na tinanong ng nanay ni Tongtong sina Akay, Nene at Berto na basa na habang naglalakad sa tubig ulan. Kayo, ano ang ginagawa ninyo kung kayo ay malungkot? Tongtong, kapag nalulungkot ako, hinihiram ko ang lipstick ng nanay. Sagot ni Berto na nakatiklop ang damit sa taas ng kanyang pusod. Tapos haharap sa salamin at magpahid ng lipstick sa bibig. Totoo ba, Berto? Paninigurado ni Tongtong sa kaibigan. Oo, tapos sasabihin ako ng nanay na maganda ako. Dagdag pa ni Berto habang nakatakip ang kamay sa kanyang nakangiting bunganga. Ako naman, Tongtong, kapag nalulungkot ako, ay nagbabasa ako ng paborito kong libro tungkol sa mga bituin at planeta. Sagot ni Nene. Bakit tungkol sa mga bituin at planeta ang binabasa mo, Nene? Tanong ni Tongtong. Kasi gusto ko na sa susunod ay makalipad ako papunta sa mga bituin at planeta. Sagot ni Nene na may kinang ang mga mata habang nagkukwento. Ako naman, Tongtong. Tinutulungan ko si nanay na magdilig ng mga gulay sa likod bahay kapag nalulungkot. Sagot ni Akay. Kumakain ka pala ng gulay, Akay? Tanong ni Tongtong. Oo naman, paborito ko talaga ang linapuhan. Sagot ni Akay. Para lumaki ako na malakas. Dagdag pa niya at pinakita ang kanyang mga bisig kay Tongtong. Oh, sasama ka ba sa aming paglalaro, Tongtong? Tanong ni Akay. Matipid ng ngiti ang sagot ni Tongtong. Nanay, sasama ko kina Akay para maligo sa ulan at maglaro. Oo, sagot ng kanyang nanay na nakangiti. Mag-ingat kayo ha. Opo, nanay, sagot ni Tongtong. Agad na tumakbo sina Akay, Nene at Berto sa ulan.
habang nakasunod na naglalakad si Tongtong. Nakasimangot siyang lumingon sa kanyang nanay, na agad namang sinuklian ng isang ngiti ng kanyang ina. Tumingin sa kalangitan si Tongtong at huminga ng malalim bago tumakbong sumisigaw, "Sali ako! Sali ako!" At dyan nagtatapos ang ating kwentong noong nalulungkot si Tongtong. Mga bata, lagi nating tandaan ang sinabi ng nanay ni Tongtong. Ang damdamin natin ay parang kalangitan. Minsan maliwanag, minsan madilim. Kahit gusto nating laging mainit para makapaglaro, ay mayroon talagang panahon na kailangang umulan. Pero hindi ba, maaari pa rin maglaro kahit umuulan? Kung itutulad natin sa ating buhay, may mga oras na masaya tayo at may mga oras rin na malungkot. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong pwedeng gawin para maging masaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!